I keep from praising His name. Sa una to magpugong sa singgit sa paghimaya sa Dios. Kung ikaw no puno kas kalipay, di ka kapugong makahimaya gid ka sa Dios. Amen. Kung imong pamalandungan ang nabuhat sa Dios, imong kinabuhi, ang di gid makalikayan, di gid mapugan imong baba, maabli gyud sa pagpasalamat. Mutulo pagani ang luha. Amen. Thank you, choir. Praise the Lord. Salamat nga nakapadayon ta sa ato ang ministry, nakapadayon ta sa atong pagkaton sa pulong sa Dios. I-pray din nato sa Pastor Paul kay ingon siya ganina, hapit na ko kahilantanon. Layo pag ilang hilanat kay hapit pa man siya kahilantanon. Kay kanang kahilantanon, wa pa man hilanat. Paingon pa man, dul-dul na silanat kay kahilantanon, pero kanang hapit na kahilantanon, so layo pa. Itong i-pray. Itong i-pray po ang anak ni Brother Dexter Siniza na sa sanitarium, dengue. Si Naomi. Kisa pa'y makaigsunan na ito nga naas balatian. Nasa hospital. So i-pray na ito ang ato ang syudad. Ang ato ang mga trabahante sa atong waterworks. Ito, di po lalim ang mag-repair, anak. Atong i-pray. Atong i-pray po ang atong government, ang local government, labi atong mayor sad, na ikaalam sa mga opisyalis sa pag-handle sa mga problema labi na karon sa basura. Anyway, you have your booklets with you. Duha na ka booklet ang akong giprinta, pero isa ra ang atong i-take up karon tungod kay kanang ikaupat. So ang pinakagawasan na is lecture 3 part 4. So kisay na ay booklet lecture 3 part 4 na as inyo adili nato na i-take up, basahan na ninyo o palihog ayaw na ninyo o kanang isaya-saya ang ibilin lang ninyo kung di mo interesado. Gigastuhan gyud na sa church because we believe in education. We believe nga ang edukasyon mahitungod sa Dios mao gyud na ang makahatag nimo kalig-on sa imo ang baruganan sa imo ang pagtuo diha sa Dios. Faith is a knowledge thing, it is an intellectual thing. Wala kaming tuo kung wa ka nakasabot. So ang tuyo nato ngano ato ning igastuhan ug ang naas kasing-kasing ni pastor nga as a church, kay kaning Sunday panagtigom na to, labi na sa hapon, should be devoted sa pagkaton sa pulong sa Dios. So, ang atong take-upon karon that is lecture 3 part 4, part 5. We are now in lecture 3 part 5. Atong ablihan na to mga Bible in the book of Psalm chapter 119. Duha ka verses ang ato ang springboard karon, although this is a very broad verse. Kaya ato ta sa mga basics dayon, we are still now in the superiority of the King James Bible. Let us all stand and open our Bible in the book of Psalm 119 duha ka verses atong basahon. First in verse 27. Then next is verse number 165. Ready? Read. Make me to understand the way of thy precepts, so shall I talk of thy wondrous works. Psalm 165, ready, read. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Father, thank you nga imo ming gitagaan og higayon nga makakat-on mi kinsa ka og unsa ka. And the only way to know you is through the Bible that you have given us. And Father, we ask you humbly that you'll just bless this meeting this afternoon, that you grace us with your presence and bless our pastor with good health, and bless also Naomi, bless silang Michelle o si Dexter o ang mga kaigsuonan namo nga we cannot mention here right now, but they are in not so good situation. We pray you'll just intervene in their lives this afternoon, and we pray to empower your servant this afternoon also. We ask you humbly, for without you we are nothing. In Jesus' name, amen. Amen. Palihog manglingkod.
Nindot kayo ang desire sa psalmist, ingon siya, make me to understand the way of thy precepts. We need to understand the precepts of God or the Bible. Kay dili man ta kastorya sa mga butang nga wa nato nahibaluan. Kung ang daghang Kristohanon gawas nga nahadlok, nganong dili ta makatingog tungod kay wa gid tay solid nga foundation on how to answer the questions. Then usahay matrigger ta, usahay ako mo angkon ko nga mo nang mo likay kog mga tao nga kabalo ko nga kalabitong naay mga pangutana nga kabalo ka nga ang iyang tumong is debate. Usahay basa nako ana nga sitwasyon kanang gusto na siya magtig-debate then yakong pangutanon ako siyang tubago o pangutanon sa nga tubago nako na imo ang pangutana kung kana nga pangutana imo nang gipangutana tungod kay nangita kas kamatuoran pero kung nangutana ka para sukdon ang kung kahibalo mangundang taani kay di ko mutubay nimo. Na ay times nga you have to refrain from debates and ay time nga you have to stand up and you have to say nga this is the truth and that is not the way that should be interpreted. Then ang nakanindot sa nga sa dihang the more ka nga magbasa sa Bible, the more ka ma-in love. The more ka maka-discover sa mga nindot kay mga butang mahitungod sa Dios. Then ingon siya, the great peace have they which love thy law, and nakanindot lang ani because in your life, offenses will come. Di man ni gid na, no matter how faithful you are, and no matter how you try to be faithful and to be good, offenses will come. Bad things happen to good people. And good things happen to bad people. Di ba sa to society, sa mga tawhana, drug addict, mga drug lord, mga di man sinimba, pero indot lagi ilang kahimtang, good things happen to bad people. Kami hinoon sige simba. Why sudan? Why klarong trabaho? And sometimes, and the worst offenses will come from people that are close to you. Pero ang tao nga nahigugma sa pulong sa Dios, nothing can offend them. Magpadayon gyud na sila pangalagad. They remain good people despite of the bad things or the bad situation they are in, because the love of the Scripture ug ang Scripture ming grow sa tuwa. We let the principles of the Scripture replace our carnal desires, carnal nature. Timan natay duha ka nature, ang atong carnal nature, ang atong old sin nature, ug ang new nature nga made in the image of God. Born in the Spirit, the spiritual nature, ug away gyud na sila. And the only way nga ang old nature mapadaplin ug mudaog ang new nature is to feed that new nature with the Word of God. Timan ang principle sa Ginoo in Matthew chapter 4 verse 4. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So, nakinahanglan physical meat, nakinahanglan spiritual meat. So, sa itong pagpadayon, ang kanang lecture 4 nga akong gihatag sa inyo, that is the superiority of the King James Version with regards to translation and to the translators and translation technique. So basahan na ninyo because that is a very short history of the translation. Giun sa pag-translate ang King James Version na ay 50 plus ka initial nga mga translators ug ang mingdukot ana 47 I think kung ako nasayop. Then gi-divide sila into 3 colleges, sa Oxford, sa Cambridge o sa Westminster. So tulo ka areas gibahin sila tulo. So muna ang pagpadagan diha. And these people are so grounded in the Koine Greek and the Old Hebrew. Ug dili lang kay Koine o Hebrew, grounded sila o kanang well-versed sila sa Aramaic o sa laing mga
Middle Eastern nga mga languages, Arabic and all those. Necessary na siya tungod kay ang language is not isolated. It means kabalo sila nga kaninga language, kaninga word sa Aramaic or sa Hebrew is strongly influenced by this Arabic, by this Akkadian, by this and by this. So, dako kay silang scope sa ila ang expertise sa language, nga kabalo sila nga kanisya nga Aramaic or kanisya nga Hebrew, mo ni ang pasabot sa King James Version. O makita nimo diha nga ang King James Version o ang translators employed a very superior translation technique. Ako lang ning agian compared to other modern translations. Kay nga naman, ang gigamit sa modern translations is dynamic equivalency. Mabasa na ninyo diya sa inyong booklet. O ang gigamit sa King James Version translators, mao ang itawag nato formal equivalency. So unsay kalahian, ang formal equivalency is trying to retain the meaning, ang meaning sa isa ka word sa isa ka language ug dad-o nila dito sa sa language nga din asa nila gi-translate. Munang naay gibuhat nila nga mga anglicization, sorry for the terms, bukat kay na sa uban. Pero kada bang gi-anglicize nila, gitagaan nila form in an English word, pero gi-retain nila ang form sa original language. For example, ang word nga baptism. Ang baptism sa Hebrew, sa Greek is baptizo. So para dili mawala ang meaning sa English, idala nila from word baptizo, gihimo nilang baptism. Munang giatawag nila kanang gitawag nato og anglicization o gi-transliterate lang nila. Gamay ra ang gi-change nga form sa iya ang spelling. Munang diha sa King James Version, moadto ka sa Leviticus, moadto ka sa labi na sa temple, naa sila mga temple weights, mga weight ba, mga timbang sa mga halad nila. For example, magdala sila grain, timbango na sa priest, munang na ay epa, na ay hin, na ay nga dili gamito nila sa ila ang ordinaryo nga ekonomiya o dito sa merkado. So in other versions, gitranslate nila dito into pounds, into kilos, pero dili na nimo pwede i-translate kay temple weights na siya. Gigamit ra gyud na siya sa templo para sa offering. Kanang hin, epa, kanang sukod sa mga wine o sa oil. So ila ra gyud mo nang gi-retain nila na. Dayon kisay nakadungog anang word nga centurion. At least nakabasa mo New Testament. Centurion. Centurion is a Greek officer. Nga wala na siya sa English. So kay wa man na sa English, dili na nila pwede tagaag translation. Timan ni dili nimo pwede ma-translate ang isa ka butang nga wala sa inyong bokabularyo. For example, sa ato Pilipinas, natay snow. Wala tay snow. Munang di ginato na ma-translate, ato ra ginang ibaro. Munang makita niyo diha sa Isaiah chapter 1 verse 18, though your sin be as scarlet, they shall be white as snow. Ang atong snow diha is snow. Kaya di man nato na pwede i-translate, kaya wa man taan na. Nasabtan ko ninyo, unsa lang transliteration, o unsa lang. So muna na Quaternions, diya sa Book of Acts, Centurion, gi-retain nila ang culture of the manuscripts nga dinasagikan ang King James. Unang ilang na-retain ang Hebraism or ang pagka-Hebrew o ang Grecoism o pagka-Griego niini. Although dili gyud madala tanan, ug mo na tong hisgutan karon
ang mga pronouns of the King James Version nga gigamit. Kay mao kini ang isa sa problema kay magkuan kuno ka nang magsalapit nila mga dila kay tungo kay nay mga hateth, loveth, sure, shatteth, mga hath, mga ye, thou, thee, unsa maning mga mananapa nga wa man ni sa atong English sa kuan sa eskwelahan nga ang gitulo sa tuwa kay he, she, it, you ramang gyud. You. Nya sa Binisaya, arang-arang na lang sa English, kaya nga tong third person pronoun nga he, she, it, naapay gender. Pero sa Bisaya, wa na gyud na. Kay siya ra gyud na, siya. Usa na siya nga siya, babae o lalaki. So, diya ta mo dwell ato ta sa unahan. The question here is archaic or accurate. Ang mga modern versions nga translators or ang mga scholars o ubang mga Sunday school teachers, mga pastors, mga church leaders nga nagamit og modern versions, they would always say nga di na ta mo gamit anang King James kay obsolete ang mga meaning, ang words, archaic siya. The question is, okay, we do not dili ta mo disagree. Please do not disagree. Puingon ka archaic, sa nang archaic, pastor, ato nang hisgutan unya. Kung sa nang archaic, in short, sa Binisaya pa, gikaban na bag, naskaban. Nanimaho ng naptalina. Unang gikaban na siya or nas archive. It means, okay. So, dilitaan ng archaic at ita sa updated nga mga meaning o updated nga mga words kay modern naman ta karon, di naman ta sinauna. So, kaning yes and the thous, the thines of the King James makes it the most misunderstood. The most misunderstood, but the most unique Bible translation above all other translations. In the first glance, kapoy basahon kay mo salapil imong dila. Pero kung nagtuon kag in English, kung wa ka na mayabas sa imong English, I hope nga karon mahigugma na ka sa imong English nga language kaysa ako na maglagot gyud ko basta moingon na ganing maestro na mo ako ato na ta karon sa sentence pattern musunggo na ko kay ngano man unsa man ang direct object usa nang indirect object na apay unsa man ang subject predicate mga pronoun mga kadaghan ba ani. But pag abot na ko sa Bible school, inko arang-arang ni kay walay algebra ning Bible school, Bible ra gyud ay misamot ko kasunggo. Kay I'm dealing with Bible doctrines og remember Bible doctrines ang doktrina sa Biblia gibase siya sa sakto nga grammar. Inyo ba nang na-realize? Ang mga awit na to di ka kasabot ani kung unos tanan minus ka sa bokabularyo o grammar. Muna kinalan malingkamot ta nga mo upgrade ta bahalag wa ta nakahuman o college. Kay ngano man nagbasa man tag Bible. Okay. This lecture is related to the lecture of the superiority of the King James with regards to vocabulary and translation technique. So kanang lecture, usa na ko nang lecture ng vocabulary and translation. So under ni siya ani. So pangitaan pa nako nag lugar sa pagkuan kay moabot ang adlaw ako ning himuong booklet. Dayon akong i-translate mo nang atong mga kaigsuonan nga gusto ani sa Binisaya. Paabot lang mo pasensya ug iampo ninyo. One of the most criticized characteristics of the authorized version is the use of the English pronouns. Usa ning pronouns, mga pulong nga mupuli sa noun. Usa lang noun, tanang mga pangalan nga sa tao, butang, lugar, pagbati, o idea o panghuna-huna. Nakuha ba na to? So tanan nga mga butang imong makita, ang pangalan na muna noun. Noun na siya, ang name anak niya. Kani siya battle. So kanong word nga battle is a noun.
O nya naa na siya gender, usa na siya feminine, masculine or neuter. Modern translations removed these pronouns and replaced it with a simple you, except for the she, he, she, it, og they. Ang second person na napud ni muna ang English complicated siya kay bisan sa atong Binisaya naatay gitawag first person og second person. Ang first person means ako. First person ikaw nga nagstorya. Ako means I. Second person kanang imong gistoryahan. Okay? Ikaw. You. Pero sa modern version, o mismo sa atong kaugalingon nga pagsabot, ang word nga you, gikinahalan siya konteksto. It needs a context. Kaya nga naman, mangutano ko sa inyo, kanang word nga you, plural or singular? Di ta ka decide kung plural ba na siya singular because walay context. Tama? Walay timailhan, walay gender. O wala siya gender o wala po siya number. So dili ta maka-decide. But in the King James Version, sa laktod nga pakastorya, giretain nila kung unsay naa sa Hebrew and Greek manuscript. Kani nga mga so-called archaic pronouns, in fact, are the strongest points of the King James Version kung ato ning masabtan. An archaic, o saan yung archaic word? Archaic word is an obsolete word or a word that is no longer used in daily conversation. It means gigamit lang na siya sa formal nga mga writings or sa formal nga speech nga mga words. For example, sa Binisaya, daghang tag mga archaic nga mga pulong. For example, dugarang natunas ang lawas sa akong amahan dito sa minteryo. So usa nang word nga tunas, dugarang nadugta, dugarang nadunot. So di na kay tagagamit ana ug ang mga forms sa King James Version gi-retain na nila, di pa nato na di nako na makuhan karon. Pero even in sa ato ang language na ay grammar structure nato nga di na kaayo nato ginagamit. Gihigugma ko ikaw. Karon wala na nga pulong ug wala na nga structure. Love tika. Very direct. But in the formal sense, dili ka pwede mo gamit og tika. It means ikaw gina siya. Gihigugma ko ikaw. Ikasilagan ko ikaw. So, ang archaic means gikabana. Or wala na gigamit tungod na change ang meaning over time. Na-realize ba ninyo nga ang isa sa pinaka-original meaning sa word nga Congress, dili ang Congress nga political kuan nato sa ato ang government or body of the government nga Congress. Congress means a meeting. Pero ang isa sa old meaning niya is sexual intercourse. Tanawa na ninyo sa inyong dictionary, pauli mo tanawa. Isa na siya. So they change in meaning. Ang word nga prevent in the 1 Thessalonians chapter 4. Then we which are alive and remain shall not prevent them which are asleep. So kanang word nga prevent in the King James usage in their time, dili sama sa usage nato karon nga word nga prevent. Sa ato ang kapanahunan, when you say prevent, it means pugnan. Diba? Pugni or imo ang sa may Binisaya pa sakdaon, imo ang hunong. Pero sa ilang kapanahunan, ang word nga prevent, dili to hinder, kundi unhan, to go before. So kita nga mga buhi, dili ta mag-una sa pagkabanhaw sa mga patay nga iya ni Kristo. Mo nabot pasabot ni Paul in 1 Thessalonians chapter 4. Daghan pa kayo ng mga words diha. So these are archaic words.
King James English pronouns may be archaic with regards to common or daily use. Archaic man tuod siya when it comes to daily usage, pero saman necessary in the accuracy of translation. Remember that we are dealing with the Word of God translated from the original language of Hebrew and Greek. It means God is to be very careful in to convey His message. Munang mo iyag yung i-retain ang accuracy of translation. Importante kay ng accuracy of translation. Why? So anhin na ta karon. Oswald T. Allis, in his book, akong nabasahan, is ang iyang libro is a pronominal revision. Hi, Bert. Is a pronominal revision. Sa iyang libro, ang title is a pronominal revision of the authorized version desirable. Title palandaan, pagbasa na ko ay sa nosebleed ko. Ako pang gitan-os dictionary. Pronominal. Ang pronominal means it refers to the pronouns ready ay. So ay mo kalibog ana. It refers to the pronouns sa English version sa English as sa King James, labi na sa thee, thou, thy, mine, ye, etc. and etc. Ingon siya linis iyang libro. Kini usa ka well-known na nga nahibaluan na pag-ayo nga kamatuoran nga diha sa kasamtangan nga in English or kasamtangan o contemporary English ang porma nga thou, thy, thine hapit o dili mangyud tanan kundi hapit na nga mawala gikan sa secular nga paggamit og tinuod gyud na. Wala na mo gamit og thou, thy sa atong sinertyohan labi na mag-in-English ta. Tinuod na. They are largely restricted to the language of religious devotion in which they are constantly employed. So, gigamit na lang ning thou, thy sa church or sa mga religious activities na permi ni ginagamit and which is largely formed and owes its peculiarities to the authorized version. So, tungod lang sa authorized version, kani nga mga words na retain siya sa mga churches. In fact, ang Bible nga King James daghan kaayo siya og na influensya nga mga figure of speech nato sa pang-adlaw-adlaw. So, alam nyo nabantayan kanang eye for an eye gyud matanis mata gikan na sa King James version. Daghan pa. Consequently, ug tungod ani, consequently it means tungod ani, it is often asserted or assumed that the usage of the AV represents the speech of 300 years ago. So tungod kay mao ni ang nahitabo, ang ilang nahuna nga ang King James para lang sa 300 years ago o dili na relevant yang language sa atong kapanahunan. Ay, bukat ra kay na in English. Para sa atong kapanahunan, lahi na. Muna ang ilang kuan, the usage of the AV represents the speech of 300 years ago and that now, 300 years later, it should be changed according to the contemporary usage. So, di nataan ang mga archaic, ato ni pang-upgrade. O muna'y bakak sa yawa sa New King James Version. Ang New King James Version, ang ilang gi-advertise is, gikuha lang ang mga thou, gikuha lang ang mga thee, gikuha ang mga ETH para mas masabtan og dali. Pero dili na tinuod. Kay kung i-compare nimo ang King James ug New King James, daghan ang gipang-usob sa New King James nga wala sa original Hebrew o Greek. But this is not at all a correct statement of the problem. Because the important thing is, the usage of the AV is not the ordinary usage of the early 17th century or sa 1600s nga century.
It is the biblical usage based, timan ini, on the style of the Hebrew and the Greek manuscripts. By the way, the translators of the King James are very honest translators. Nga numan, pastor, any word nga wala sa Hebrew o sa Greek nga ilang gibutang sa English kay necessary, ilang gi-italics. So kisay like King Bible diha, kakita gani kag italics, it means dili na nimo makita sa Hebrew and Greek, pero necessary siya pagsabot sa translation. Okay. For example, sa ato ang language, mingkuha siya, he took some water, or he took water, he drank water, siya, miinom, tubig, putol man. Muna sa binisaya, naatay OG. Nakuha ninyo? Kanang OG, wala sa English. By the way, ang OG o UG, di na parehas ha. Ang OG, article na siya nga gikinahanglan, ang UG is and. And, basta an gali mo pasabot, you ang imong gamiton kung mag-post ka sa Facebook, palihog. Yawat na lang, correct ang imo ang grammar. Miinom siya og tubig. Miinom siya, munang gi-contract na to, siya og mana. Miinom siya og tubig. But in English, ang OG is not there. So, gi-italics na sa King James Version. Sa ato ang, sa tawag ana, easy worship, gi-bracket. Kasi nakabantay ana. Na-bracket o niya, makita na to na o niya. Kay mugamit ang easy worship o niya. Okay, napamudya. Ako ning gihinay-hinay. So that is to say, the usage of the King James Version or the Authorized Version or AV is strictly biblical. So ang language of the King James Version is the language only used in the Bible, for the Bible, and not to be used sa daily usage. In the language of the Greek and Hebrew Testaments, ang original manuscripts, the pronouns are specific in number and even in gender. So, ang nakanindot sa Hudiyo o sa Grego, mas grabe ang Greek. Kay actually, nag-nosebleed ko paghimo ani nga chart kay unsaon man ako ni kay ang Greek, grabe ka detail ang Grego. Sa tanang lingwahe nga akong gi-research, di ko kuan ha, akong gitan-aw ba, daghan ang nag-ingon ang Grego mo isa sa pinaka mitikuloso nga lingwahe tungod kay ang isa ka pulong sa English isa ka pulong pero sa ilaa daghan kaayong meaning. For example, the word love. In the English version, love. Pero para sa ilaa musulti sila og love pero depende sa usage niya. Phileos, Storge, Eros, nag-short circuit ko. Ereos, Storge, Phileo, Caritas, Agape, si Agapopuli means, sorry, I love you very much, si Agapopuli. Para sila muna mitikuloso. Then sa Hebrew po, grabe ang ilaang labi na sa ilaang pronoun. Mupol sa Arabic. So kung makigstorya ka o babae o lalaki, dili pwede parehas o pronouns. Makita na ninyo. So there is a big difference between the second singular and the second plural pronouns. So lahi siya. Gender specific sila. For example, atong makita na diha, ang first pronoun sa singular sa Hebrew is ani. Ani o hevet. Kung makigstorya kag lalaki, ang ilaang yo is otkah. Kung babae, otak. Ani o hevet otkah. Kung babae, ani hevet otak.
ata, uh, so on and so forth. Mo po sa Grego, ang I is ego, isi, aftos, afto. So, dahil naapagid na mo change pagid na ang iya ang noun nga gisundan. Ingana siya ka komplikado. Munang wagi ko nagtuon og Grego kaya akong gisulayan, musalapid di lang kay akong dila kundi pati akong utok. Iko balik tas King James. Prostotheon, ang word nga theon usahay theos, mahimong theo or theon. Depende sa verb o iyang gisundan. So on and so forth, makita na nimo diha. So gender specific, number specific ang ilang pronouns. But in the English, gipalingkamutan na sa translators, pero dili man gid nila ma-retain ang gender, pero ilang na-retain as much as possible ang number. Napamudiya? Dili ma-retain ang wala nila na-retain sa second person ang gitawag nato nga gender niya. Kay timan ang gender sa second person, for example sa mga Hudiyo, ang word nga ata means sa lalaki na at kung babae. Nakita niyo sa inyong booklet? Okay. Ata kung lalaki at kung babae. Pero di na ma-retain sa English mo nang pero ilang gi-retain ang number. So ilang gi-retain ang thou, ilang gibutang og thou. Na explanation there. So, mo ni ang key. In the Authorized Version, if the second person pronoun starts with letter T, Bert, palihog. Kung mo start gani siya letter T, as in thee, thou, thy, og thine, sa inyong pananaw, unsa na? They are always, Bert, ulahin na ka. They are always singular. Thee, thou, thy, thine, those are second person. So, igagamit na kung makigstorya ka, second person. Basta third person, ang gilibak, ang gihisgutan, he, she, it, ug they. So, it is always singular. So, therefore, if it starts with letter Y, unsa na siya? They are always in the plural form. So nanamoy idea kung ang isa ka verse mo employ siya og T og Y in one verse, makabalo ka kung pila ang gihisgutan o kinsay gihisgutan o kinsay gistoryahan. Okay? Napamudiya? This makes King James far more precise translation than any other modern English translations. Kuni ang key. Pastor, usa lang mga EST, T or ST. So, by rule, thee, thou, and thine, ang accompanying verb, usa lang verb, action word, will end in EST. In a simple English, in a modern English, when you say, you say, sa ila sa King James Version is, thou say, usay sumpay, yes. Kay thou man, say yes. Napamuli ha? Thou shalt. Ang shall, ang tumoy na himong ti. So ay na mo kalibog ana. Okay? Muni ang key. Thee, thou, thy, thine is EST, T or ST lang. So na mo idea kung, by the way, ang thou will always have the word hast. Thou hast. Thou hast. Naanay ti. Timani ang rule niya. Nga ti ang tumoy. Thou has. Na himong hast. He, she, it, ug huso, ug whosoever will always accompany ang accompanying verb na aginay ETH. Example, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life.
ngano man ngano ilang gi-retain diha because before silang kapanahunan, there is a rhythm sa ila ang poetry. There is a rhythm sa ila ang communication. Dili bitaw pataka nga kalantrakas munang lami kay sila paminawon kay nay rhythm. Na ay rule. Basta kana gani imong gamiton nga pronoun mo gini ang verb niya. So, he, she, it, whosoever, accompanying verb, will end always in ETH. He, she, it, or singular pronouns will use hath. She hath, he hath. He hath made me glad. Walay has, nga makita nimo sa King James Version. Walay has. Right? Example. So, from here on, mugamit ta og kuan. Kindly kuan sa Psalm chapter 50, starting verse 16, just very quickly. But unto the wicked God saith. Remember, dili na saith, by the way, that is saith. Okay, that is a simple says or said. Said man na siya. So saith. Ang saith is S-A-Y-E-T-H. Okay, so there's a difference. Saith. So unto the wicked God, singular, he saith, what hast thou to do to declare my statutes, or that thou shouldest, EST, thou shouldest take my covenant in thy mouth. Verse 17, seeing thou hatest instruction and castest my words behind thee. So makita nimo ang iya ang rhythm. So 18, when thou sowest a thief, then thou consentedst. Na ST ang past tense nga consented. Consentedst with him and hast been partaker with adulterers. Thou givest thy mouth to evil and thy tongue frameth thy manma. So frameth deceit. 20, thou sittest and speakest against thy brother. Thou slanderest thine own mother's son. So on and so forth, makita na ni Budiha ang rhythm niya ug ang iyang pairing. Well, anyway, that ako lang ning gituyo kuan para mas masabtan ninyo ang King James nganong usa ning hath, usa ning has, usa ning mga sayes, mga kuan dinhi. So the key there basta T gani singular. Importante kay na palayon ta. So the translators of modern Bible versions will always tell us that there is nothing wrong by removing these so-called archaic second personal pronouns and replacing them with just simple you. Para wa na problema. You na tanan, basta di gani, you. Thou, you. Before ta mo padayon, kung naminaw mong tarong, naa kay nakitang problema kung atong himuon na nga you, ang thee, thou, ug thine? Sa inyong pananaw, naa? Because this is false. There is always a problem. There's always a problem. Before i-flash, Exodus. Ablihin ninyo ang Exodus. Ayog i-flash ang kuan ha. Exodus 29 verse 42. Kay blanco sa inyo lain mga blanco niya. So we will employ now sa inyong seat work pang mata na mo diha. Kay maghuman ani mag-board exam ta. Exodus 29 verse 42. Kuan palihog ang kuan ang easy worship please. Okay, quickly kay para mahumantag sayo kay mag-fellowship ta. And thou shalt speak unto him and put words in his mouth. And I will be with thy mouth and with his mouth and will teach you. So there's another you. There's another pronoun there. You. To speak there and will teach you. Maka 29 verse 42. Sorry. 29 verse 4, sorry. Tanaw ko na sa verse 4 o verse 2. Kung ako na sayop. No.
No. That is Exodus chapter 4. Exodus chapter 4 verse 29 ko, no? Sorry. Exodus 4:29. 42. Kung naabay 4:42. Wala. I-search ko, no? Sorry. Nagduka ang computer manggod ani. No. In chapter 4. And thou. Verse 15. 4:15. 4:15, sorry. And thou shalt speak unto him, and put words in his mouth, and I will be with thy mouth, and with his mouth, and will teach you what ye shall do. So atong i-employ ang nahibal-an sa thou, thee, o you. And thou, kisa lang thou. By the way, who is the speaker here? Who is the speaker in chapter 4, according sa context? Kisay gastorya. So it is a conversation between, it's not Moses. It is a conversation between, kisay speaker ani, and thou shalt speak unto him. Tulo ka persons ang gihisgutan diri. The speaker, the you, ug him. Kisa ang speaker? God. God is saying to, kisa lang thou. Tanawang context. Kisa lang gikastorya sa Ginoo diha. Moses, kisa lang him. Aaron, ang storya na is, nagbalibad si Moses kay kanga siya, nasuko ang Ginoo. O nakaigsuon, si Aaron ang imong speaker. Dili mo ng storya, di ba? Si Aaron ang imong spokesman. O ikaw mo storya nga to kaniya. And put words in his mouth. So kisa lang his diha. Aaron. And I, kisa lang I. God will be with thy mouth. Kisa lang thy. Moses. And with his. Kisa lang his. Aaron. And will teach you. Plural or singular? Plural, it means kisa ng you. See? Kay plural man na, so more than one. So kisa ng you ang i-refer diya. And you, and will teach you what ye shall do. From singular, nagplural ang Ginoo. So kisa ng you. Si Moses o si Aaron. So nakita ninyo ang power sa thee o thy compared sa you, nga puros lang you. Kung puros na siya, and you shall speak unto him, and put words in his mouth, and I will be with you, with your mouth, and with the mouth of Aaron, and with his mouth, and will teach you what ye shall do, what you shall do. So di ka ka-differentiate kung kisay singular, kisay plural, o kisa ng you diha. Kay naisa ramantanan ngayon. Whereas in the King James Version, mas maklaro nimo, mas dayon ang pag-interpret, kaya naman ay thy, singular. Basta you, more than one. So why ilalis? Ang you din and he will teach you, so si Moses na naog si Aaron. Oh. Another verse, Acts 13 verse 47. Ug mao ni ang delikado kay day doktrinang mausab. Unang daghang magpakatotoo nga sila ang mga sugo sa Ginoo. For so hath the Lord. So mao ni, so means dili lang kay very kundi sa inganing paagi.
So in the King James Version, duha ka meaning ang word nga so. So means very or sa ing-aning pamaagi. So, for so hath the Lord commanded us, saying, I have set thee to be a light of the Gentiles, that thou shouldest be for salvation unto the ends of the earth. Actually, that is Isaiah 49. Moto de ganina, Isaiah 49, gikot na sa speaker. So, kisa ng word nga as, diha? According sa context, who is the speaker there? Kisa speaker ka ng word nga as, diha? The Lord hath commanded us. Kisa ning as, the speaker, sumala sa inyong gibasa, gibasaha, the context diha. Si Paul o si Barnabas. So, gisugo mi sa Ginoo. Pero, mo ni ang delikado. Gikot niya ang Isaiah chapter 49 verse 42, 29 verse 42. Kung ako na sa'yo, kung mo na sa nabaylo ang mga verses na ko. Ingon siya diya, I have set thee to be the light of the Gentiles, that thou shouldest be for salvation unto the ends of the earth. So kung atong pulihan na ang thee diha og you, I have set you to be a light of the Gentiles, that you should be for salvation unto the ends of the earth. Ang mahitabo o sa inyong pagsabot na karon, si Paul ang gisugo, ang gi-refer ani nga mahimo siyang light of the Gentiles o mahimong salvation unto the ends of the earth. Tama? Kung you. Pero kay klaro man ang King James, plural man ang iyang subject, ang noun, for the Lord hath commanded us, or the objective noun. The receiver of the command is us. Plural man. So dili gyud pwede nga mahimong plural ang you sa tumoy. Singular ang gigamit sa kuan, ang sa Griego. Actually, in the Greek manuscript o sa Greek nga kuan, kanang thee diha is singular gina, I have set thee. So therefore, naa na doctrinal discrepancy kung pulihan nimo ng thee og you. Kay si Pablo na ang nahimong kaluwasan. Pero actually, kung ang context imong basahon, nagwali mi kay gisugo mi sa Dios nga ang ilang giwali, nga siya, I have set thee. So kinsa nang I there is kisa God or the Lord. Have set thee, kisa nang thee. Kisa yang gipahimutang, thee, singular. Di lagi kay asmal dito. Kay kung thee si Paul na as unta gyapon yang gigamit diha, kay duha besa ni Paul ug ni Barnabas ang gisugo nya, siya ra di ay ang giset. Kay discrepancy sa grammar. So the clue there is, that is a quotation of Paul from the Tanakh, Isaiah chapter 29 verse 42. I-try ko nung 29 verse 42 kung sakto ba nga ko ang panaghap nga mao na nga verse nga ko ang okay, never mind. So that is a quotation from the Old Testament. So klaro na kayo, ang speaker ana is kisa Jehovah or God. And that is a messianic prophecy. Kisa may giset sa Dios to be the salvation of the Gentiles to the end of the world. Si Paul? Kisa man? Walilain ang Messiah, the Lord Jesus Christ. Munang thee, klaro kay nang thee diha, dili us, dili pud you. Kay mawala ang iya ang number. So lisod kayo i-interpret. Kay kung you na siya, usa ni singular or plural? Nakuha ko ninyo? That's where the King James Version is very, very particular in grammar, in retaining the personal pronoun of the archaic forms, thou, thee, thy, para ma-differentiate niya singular usay plural. Klaro man gyud na, I, it means God, hath set thee, the Messiah, to be a light of the Gentiles. That thou, kisa nang thou, the Messiah shouldest be for salvation unto the ends of the earth. The context itself, dili pwede si Paul. Kaya nga naman, salvation unto the ends of the earth, si Paul? Okay. Kanimoy
Isa pa kyud. John 3:7. John 3:7. Who is the speaker? Kung naa kay red letter, awat na ilalis. Jesus Christ, basta red letter. So, marvel that I say unto thee. So, kisa lang thee. Kisa lang thee. Kisa kastorya ni Jesus, ani? Nicodemus. Sorry. Marvel not that I say unto thee. So, thee there is Nicodemus. Singular, plural. Ye must be born again. Plural, singular. Kung ako nang i-change og you, can you know the difference? Plural ba na o singular? Kung you na siya ang akong ibutang diha, ye or you must be born again. It means, kailan lang si Nicodemus ba born again? But the Bible is very clear. Yes, gikastorya na ko si Nicodemus, pero ingon siya, ye kamong tanan. Apil ka Nicodemus. Because ye there is plural. It means di lang kay Nicodemus, kay kung yura na, wat ilabot sa istorya ni Kristo. Si Nicodemus ray angay maborn again, wat ilabot na. Pwede ko makahimog laing doktrina. Timan ni ang yawa, subtle siya. Usan lang subtle? Dili makita ang iya ang mga lipat-lipat. Pero naay mga dili mao nga gipambuhat nga kung di ka makabantay naghagbong na kasi ang laang. You is very vague. Vague means dili klaro. So that is subject to kwan. You, plural na dili singular na kasi Nicodemus niyang kastorya. Pero gini giklaro na gis King James, walay lalis. Appeals Nicodemus og ang tibuok kalibutan, ye must be born again. See the difference? That's the power of the archaic pronouns nga gidenispice kalibutan nga thee, thou, thine. Obsolete. Yeah, obsolete. But it gives us proper interpretation. So muna siya ang mga kuan. So ato ta karon sa built-in dictionary and very quickly. Difficult or self-explaining? Nang mga lisod mo kay mga words. Many people claim that King James is a very difficult Bible to understand because some, and I have to agree, some of the words used have changed meaning and other words are archaic. What most people are not aware of is that King James has a built-in dictionary that gives meaning to most, not all, but most of these difficult words. The Bible defines itself according to God's definition and not the definition of man. So if you encounter for first time any archaic word in the King James Version, read the context. Ato ka sa tibok storya, the context. Because there, the word is most likely defined. Even ang Oxford English and the Webster 1828, nga naa ko diya karon, the first edition of Webster, anggid sila og definition sumala sa pag-define sa Ginoo sa iyang pulong nga gigamit. Another interesting thing about the King James is its vocabulary and reading level that it will build progressively from Genesis to Revelation. Mo na makita nimo sa chart nga mas taas ang Revelation kaysa sa Genesis sa reading level kay min progress siya ug mas lisod na labi na pag-abot na sa mga epistles ni Paul because si Paul is an attorney. So mogamit gyud siya legal words. And since the Bible is a testament, a covenant, a legal document, it needs precision of words. It needs precision of words. Kaysa kaso, mismo ang kama makapadaog sa kaso. Mausob ang meaning sa sentence. Unsa may pagsabot ninyo kumuyong ko, let us eat, grandma. Let us eat,
comma, then grandma. Let us eat, grandma, pero na comma before grandma. Eat means grandma, let us eat. Pero kuhaan ang comma. Let us eat, grandma. Sabtan ko ninyo? A comma can change doctrine. A pronoun can change doctrine. Kay legal document man ng Bible, importante na ang mga pulong nga ada diha. It should be precise. Observing the Flesch Kincaid grade level index, mo ni ang nahitabo. The chart below, it shows that the KJV is easier to understand provided you can read at the 6th grade level. Kung tinuod yun nga nakaabot kag 6th grade kay nakapasar ka dili tungod sa floor wax. Okay? Pero kung miabot kag 6th grade tungod kay minghatag lang kag bayabas ni ma'am, di gyud ka kabasa. Pero kung sa tinud-anay lang ba, kuha ko ninyo, even a 5th or 6th grade level makasabot sa King James Bible compared sa other translations. Mo ni ang scientific nga research. So kaning si Flesch Kincaid, usa ni siya ka ipasok lang nimo na then iyang dili siya kuan ani dili siya pro or anti sa Bible, neutral siya ani. So mo ni ang pakita. So sa King James level, Genesis 1 is 4.4. Grade 4 can understand that. Malachi chapter 1, 4.6. It means level of 4.6 ang makasabot. Matthew chapter 1, nakataas 6.7 or grade 6 to grade 7. Revelation 7.5. I-average na nimo on the average 5.8. It means siya mo'y pinakaubos sa grade level. It means mas masabtan siya kaysa sa other versions, sumala sa Flesch Kincaid reading index. And that is scientific. Dili na kay tungod kay King James kita ato gyud dipinsahan. Scientifically, we can prove to them that King James is readable kaysa sa ubang versions. The first time a word appears in the King James Version, there are 3 ways to find the definition. Number 1, look before and after the word. Look before and after the word. That is the context. Look all the other words at the other words in the verse that has the word in question. Tanawa ang whole verse. Then tanawa ang whole chapter o ang mga verses before and after. Just quickly, padayon ta. So, word in example, there's a word in question, the word athirst. Uy, kalisod ba aning word nga athirst? Ay kahadlok. Basaha ang Judges 15:18. Come on, Bert. And he was so athirst and called on the Lord and said, Thou hast given this great deliverance into the hand of thy servant. We see the word thirst in the verse, and Webster defines the word athirst as thirsty, wanting drink. So means ang word nga athirst means giuhaw lang siya. Kaya sumala sa verse. Besom. Saan yung besom ka? Besom from Isaiah 14:23. I will also make it a procession for the bittern. By the way, bittern, that is a water bird. So kinalan yung kag dictionary na. Pero ang bittern is connected to the pools of water. So, and pools of water, and I will sweep it with a besom. So, sa inyong pananaw, sa ang besom? Ang word nga besom means, from the word sweep it with a besom, silhig. Sweep it with a besom. Kung imuon siyang verb, I will sweep with the besom of destruction, which indicates the besom means to sweep with destruction, power, or force. Sumala ni Oxford Dictionary kung imong himuong verb, to sweep with force, basta imong verb. Pero noun siya, it means simply silhig. Another word. Betwixt. Of course, nakabalo ng uban sa inyo. In 17 verse 11, the Bible says, And ye shall circumcise the flesh of your foreskin, and it shall be a token of the covenant betwixt. Saan ni betwixt? So nakay clue. O saan ang me and you? So sa nyo ang kwan, me and you. Duha, kitang duha.
So nana kay close lang betwixt. Pero kung mabalik ka sa iya ang context, verse 10. O sa gisulti sa verse 10. Together, read. So, before siya gigamit og betwixt, iya sang gi-define. That is between you and me. Betwixt. Tali. Dili taliwala nato, tali nato. Usa lang meaning sa tali o taliwala. Taliwala means in between ninyo, naa siya tunga. Pero between lang sa inyo ang duha, baka lang sabot, tali ang tawag ana. Tali natong duha. Between us, tali natong duha, mas gwapo ko kaysa nimo. Pero siya, naas taliwala nato, it means a thing or a person or a space. Munang meaning, difference sa tali o taliwala. So, word in question, abated. Abated. Genesis chapter 8 verse 3, and the waters So, ay naputol. Asa naman to ako ang naputol. So, the context there is, and the waters returned from off the earth continually. So, from that context, sa verse 2, mahibala na to unsay meaning sa abated. Usa ang word nga abated? Minghubas. Minghubas. Waters returned from off the earth continually. So, sa may meaning ng returned off from the earth? Minghubas. So, describe din ni sa Ginoo sa another verse, and the waters abated. Sa verse number 3. So, looking at the previous verses, so, sa verse 3, balik ang verse palihog. Sorry, padayon ta. The fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained. So naana kay idea, it will lead to the word abate, na undang, nahunong, ug mihubas. So the word abated means to restrain or to decrease. Alpha and Omega, the last thing. Di man ta kabalo Greek. Laon sa nang Alpha Omega. Labi nang wala ka ba kaagig. Alpha Omega. I don't know sa nang Alpha Omega, basta ang Bible nagsulti unsa man, the beginning and the ending. So mas masabta na nimo, bahala di ka kabalo Greek. Basta kabalo ka nga siya ang sinugdanan o katapusan. That's the most important thing. Plus naman ako kabalo ka Greek. Plus na lang na siya. But the basic there is you understand that Jesus Christ is the beginning and the ending. Sa Hudiyo pa, He is the Ha'alef, Ha'atav. Aleph and the Tav. Kaya ang Tav may katapusan nilang letter. Aleph is the first. Ha, the first. Ha'alef, Ha'atav. Melech Hamlakim, the King of Kings. So muni ang power sa King James Version. So whenever mo read kag King James Version, ayaw nagkahadlok. Gawas kon maglisod pag yung in English na ibinisaya. Mo na salamat nga dili kag gikinahanglan makaila sa Dios magtuon pa kag in English. Dili na. Na may binisaya. Pero alang sa mga kaigsuonan nga gusto gin English, naamang gyud mga tao nga di ganag binisaya kay naanad og in English, mo ni ang power sa pronouns o ang built-in dictionary gamita na para ma-feed nimo imong kagulingon. Ay kahadlok ang mga ETH diha. Manindog ta, salamat o Dios nga imong gipreserbar imong pulong, ug salamat nga imong ming gitagaan og kahibalo nga pinaagi ani mas masabtan namo imong pulong aron mas makailami kinsa ka ug unsaon ka namo pag-alagad. Kalimutan na dughimaya sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Mayong hapon.